Okay. Pag-usapan na natin itong si Congressman Paulo Duterte ay nagsalita o nagbanta dito sa mga 54 na mga congressman na bumoto ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. At itong kanyang statement ni Congressman Paulo, pinost niya sa kanyang Facebook at nabasa ko. Sobrang grabe po ang kanyang pinost at babasahin ko dito ngayon sa ating vlog at ipaliwanag natin ng bahagya. Okay? Kasi po etong mga 54 na mga kongresista na sumuporta dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara, delikado ang inyong mga political career. Kasi ang taong bayan ay nag-observe lamang sa mga ginagawa ninyo. Okay? Anong ibig kong sabihin? Wala man kami, yung mga constituents, nag-o-observe lang yan. Walang bias man ang taong bayan kung ano ang nakikita nila. Susundin nila ang kanilang puso. Diba? Kaya itong babasahin ko patungkol dito sa impeachment ni VP Sara, tama itong sinabi ni Congressman Paulo Duterte. At pinuri pa nga niya itong si Congressman Suntay na nag-iisa na lang na siya ang sabi na bihira ang tao na kagaya nitong si Congressman Suntay. Matapang at hindi natatakot. Kasi siya lang ang bumoto na hindi dito sa impeachment na ito. Kaya itong mga 54, kahapon, nag-vlog ako dyan, akin pong binanggit ang mga pangalan. I-review nyo yung aking vlog kahapon. Nandyan yan sa aking playlist. I-review nyo yung video. Nandoon po ang mga pangalan ng mga bumotong ipa-impeach si VP Sara at ituloy ang impeachment trial. Okay? Heto yung post ni Congressman Paulo Duterte. Ito, matindi ito babasahin natin By the way, bago natin ipapaliwanag ito, like and share and subscribe sa mga bago pa lang dito. Okay? Para updated kayo. Okay, eto, pinost po ito, nirepost po ito ni Amy G. Okay? Shout out sa page na yan. Eto po, lakihan natin para sabay-sabay nating babasahin. Eto po yung post ni, ito yung title, Congressman Pulong Duterte slams House move versus VP Sara calls impeachment political weapon. Eto po, ito, lakihan natin Statement of Representative Paulo Pulong Duterte. I take note of the decision of the House Committee on Justice declaring the third and fourth impeachment complaints against Vice President Sara Duterte as sufficient in form and substance. Okay? Meaning to say, nag-uobserba lang itong si Congressman Paulo sa mga galawan ninyo dyan sa House. Okay? Kasi alam mo, hindi naman sa lahat ng bagay nasa itaas kayo. Okay? Kaya, meron ring panahon na yung mga taong nasa ibaba, sila na naman ang nasa itaas, kayo na naman ang bababa. Di ba? Kaya, itong si Congressman Paulo, tinake note lang niya. Inoobserbahan niya yung mga taong plastic, inoobserbahan niya yung mga taong walang dangal, yung walang prinsipyo, yung mga walang bayag. Inoobserbahan na yan. At hindi lamang si Congressman Paulo Duterte ang nag-o-observe. Pati taong bayan ay naka-observe dyan. Okay? May araw rin kayong mga 54 na congressman na mapapatalsik kayo sa inyong kinauupuan ngayon. Okay, ito pa. While this development does not come as a surprise, it clearly exposes how certain forces in Congress are willing to weaponize impeachment for political ends rather than uphold fairness and justice. Ito ibig sabihin, hindi na po nagtataka, hindi na po siya nasupresa itong si Kong Paulo. Kung majority, isa lang nga ang bumotong ayaw, di ba? 54 against 1. Hindi na nagtaka itong si Kong Paulo. Kasi sabi nila, di umano, dyan sa House of Representatives, mga mukhang pera ang mga tao dyan. Mukhang pera. Grabe. Mga inutil. Alam niyo, sa totoo lang, kayo mga congressman dyan, binoto kayo ng inyong mga constituents para
magserbisyo, para gumawa ng batas, para maiahon sa kahirapan ang taong bayan. Hindi kayo dyan nilagay sa inyong mga inuupuan niyo dyan sa kamera para sa pamumulitika. Ginamit nyo ang inyong mga prinsipyo para ihalik sa puwet ni Martin Romualdez. Ang dami dyan. Kasi magkaalyado sila sa politika, kapartido sila, kaya tinutulungan nila kahit mali ang direksyon ng kanilang tinutulungan. Yan ang hirap eh. Kaya hindi na nagtaka itong si Kong Paulo kung talagang iboboto nila na i-impeach si VP Sara. Okay? Ginamit nila ang impeachment complaint o impeachment para gamitin itong sangkapan. Ginamit ito bilang weapon para i-disarm ang kalaban sa politika, at yan po ay nakakahiya. Kaya ba ginamit nyo itong weapon, itong impeachment, kasi hindi nyo kayang talunin si VP Sara? Di ba? Wala kayong bayag. Babae pa ito, kayo mga lalaki dyan. Mga ilan dyan na mga galit at kalaban ni VP Sara, mga kalalaking tao ninyo, kinalaban nyo isang babae, hindi ba kayo nahiya dyan? Lalaki na ba ang tingin ninyo sa sarili na ganyan? Di ba hindi? Di ba? Kalalaki nyong tao, kadambuhala nyong tao, katambaluslos nyong tao, babaeng babae, kinontra ninyo, wino-weaponize nyo, isang babae against many of you. Di ba kayo nahiya dyan? Ano na lang ang sasabihin ng taong bayan dyan? Ano sasabihin? Hindi na kayo nahiya. Di ba? Kaya ang sabi ni Congressman Paulo Duterte, I commend Representative Bong Suntay for standing his ground and refusing to be intimidated or pressured into joining this political exercise. Natutuwa siya kay Suntay kasi si Suntay hindi siya nadala sa pera, hindi siya nadala dyan sa mga party list o kung ano man. In a room where many choose convenience over conviction, he showed that courage and integrity in public service still exist, even if it means standing alone. Palakpakan. Suntay, Congressman Suntay, ang taong bayan ay nasa likod nyo. Huwag kang mag-alala kung walang sumuporta sa inyo dyan sa kamera. Huwag kang mag-alala kung mag-isa ka lang dyan. Pero mas marami ang taong bayan na nakasuporta sa ginagawa mong desisyon. Saludo po kami sa inyo. Ikaw po ay may bayag at may prinsipyong tao, Congressman Suntay. You are being appreciated by Congressman Paulo Duterte, at pinatunayan mo, Suntay, na meron pa ring integridad sa ating publikong serbisyo. Meron pa. May hope pa kaming taong bayan na meron pa palang mga government officials na matino ang utak. Okay? Kung nabayrusan na yung mga utak dyan sa kamera, huwag kang magpahawa, Suntay, dahil ikaw ay isang matapang na tao. Hindi ka nahawa dyan sa baho nila. Okay? Ito pa ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte. To the 54 others who voted in favor of pushing these complaints forward, kayo mga 54 na mga congressman na walang bayag, remember this, sabi ni Paulo. Political power is temporary. Hindi kayo nananatiling malakas dyan. Meron rin sa inyo, matatanda rin, at syempre, hindi na iboboto ng taong bayan. But accountability to the Filipino people is permanent. You may have the numbers today, but history has its way of judging those who abuse their authority. Diba? Kasi po, kung nanalo kayo sa election, kasi padaloy-daloy lang kayo sa sa hangin, nanalo kayo sa partido ninyo, remember that you are serving to the Filipino people. Now, kung nakikita namin kayong sablay ang inyong mga desisyon dyan sa Kamara, taong bayan po ang nagde-decide kung dapat kayong palitan o hindi. Kung tutuusin nga, nagsisisi na ang taong bayan bakit binoto namin kayo, ang mga constituents ninyo. Okay? There will come a time na darating yung panahon na ang taong bayan magde-decide ng bagong leader dahil basura ang mga utak ninyo. Totoo yun. Sabi pa dito, and now
that impeachment is being pushed with such urgency, the Filipino people are asking other serious questions. Kasi minamadali nila ang impeachment ni VP Sara. Kung tutusin pa nga, double standards ang sabi ng taong bayan sa kanilang hearing. Kasi yung yung kay Bongbong Marcos na impeachment, insufficient in form kaagad. Pero dito kay VP Sara, sufficient in form. Na mas klaro pang corrupt ang administrasyon kaysa kay VP Sara. Wala nga silang proof dito kay VP Sara, wala silang ebidensya, 'di ba? Gawa-gawa pa yung mga witness tapos tinuloy-tuloy nyo pa ang impeachment, 'di ba? Nakakahiya. Pamumulitika. Pamumulitika at its finest talaga. Grabing anong tawag 'yun? Dumi ng politika sa House of Representatives. Ngayon na pinupush nyo ito, merong tanong ang taong bayan. Who among those in Congress and this administration will be investigated and jailed over alleged trillion peso flood control corruption? Who will answer for claims that funds were distributed in luggages? Ito mga maleta. And when will the long-demanded hair follicle drug test be conducted on all members of Congress and the Senate, including mastermind behind this political circus and his own family? Diba? Kasi binasura ninyo yung kay Bongbong. Na hindi nyo ba inisip na dyan po galit ang tao? Ang taong bayan mismo, uminit ang kanilang ulo dito sa flood control anomaly, sa lawak ng korupsyon. Halata, may ebidensya, may picture. Pero anong ginagawa ninyo? Si VP Sara pa rin, impeachment pa rin niya ang inaatupag din. Di ba? Bullshit talaga. Oo, totoo. Di ba? Pasintabi na po sa word na ginamit ko. BS talaga. Bakit? Bakit inuuna ninyo ito? Given the argument, let us say, corrupt si VP Sara. May ninakaw siyang pera. Sige. Kung ikukumpara mo dito sa mga ninakaw dito sa flood control, wala sa katiting. Di ba? Hindi ba kayo nahiya dyan, mga taga-kamara? Pera-pera lang ba tayo? Kaya tayong mga Pilipino, nakakahiya po tayo sa ibang bansa. Kaya hindi po tayo umuunlad dahil sa mga ugali ninyo, mga congressman kayong pera lang ang usapan dyan. Kayo yung nagpahirap sa bayan, hindi po ang tao. Kayo po ang nagpahirap, kayo po ang nagpalugmok ng bayan natin. Instead na magtrabaho kayo, gumawa kayo ng batas kung ano ang dapat na itayo natin dito sa bansa natin, bridges, buildings, construction ng mga companies, kung ano man na ikakaunlad natin, wala. Ang inatupag ninyo, impeachment ni VP Sara. Now, sa tingin ninyo, uunlad ba ang bayan yan sa ginagawa ninyo kay VP Sara? Wala. Kaya ang taong bayan, nag-obserba lang yan. Hindi syempre, in the next election, alangan naman iboto pa namin kayo. Kayo mga 54 na mga kongresistang mga bulok ang mga pag-iisip, goodbye sa inyo sa 2028. Dahil ito po yung sinabi ni Congressman Paulo Duterte. There will be a time when the Filipino people will render their verdict. And when that day comes, everyone should be ready to stand by their actions and answer for it before the very people whose voices they ought to represent. Kaming taong bayan ay nakaka-obserba lang sa mga ginagawa ninyo. Kayong 54 na mga dyan, at yung mga pumirma dati sa impeachment ni VP Sara, good luck sa inyo. Hindi namin makakalimutan yung mga pumirma sa 2025, tapos ngayon namang 2026, kung sino ang mga pumirma dito, hindi namin makakalimutan ito. Itaga namin yan sa aming isipan. Huwag nyong iboto yung mga congressman ninyo. Okay? Grabe ito. Ito'y banta ni Kong Paulo.